Kamusta mga tol? Lumakas na ba talaga ang San Antonio Spurs ngayong season mga tol? Bago yung style no? Off the bench na lang si Wemby pero nananalo pa rin. Nabay tirahin na natin yan pero bago yan at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, currently ngayong season mga tol, pangalawa sa standing ang San Antonio Spurs, 27-11 win-loss record. Aba, teka lang ha, kung di nyo kasi nalalaman, 23 games pa lang naglalaro si Wembayaman this season. So 15 games pa siya hindi naglaro doon ha, pero pangalawa pa rin sila sa standing. Importanteng detalye yun mga tol kasi si Wembayaman this season ang average niya mataas talaga 24.2 points, 11.5 rebounds, 3.3 assists, 0.9 steals, 2.9 blocks at plus 8 sa plus minus. So walang duda talaga mga tol, siya talaga ang franchise player ngayon ng Spurs. Pangalawang tagabuhat nila ito si De'Aaron Foxboy, 21 points per game ang ginagawa niya this season ha. Pero kasi yung ibang players ng Spurs mga tol nag-step up talaga no. Si Castillo Buhangin last season 14.7 points per game lang pero this season 17.7 points per game na ha. At yung assist niya tumaas talaga 4.1 assist per game lang siya last season, 6.9 assist per game na this season. Nice. Siya yung leader ngayon ng Spurs sa assist. Si Vaseline naman last season 16.3 points per game pero this season 15 points per game na lang. Bumaba lang ng konti ha. Pero tumaas naman yung 3-point percentage niya. Naging 37.9% na. Si Keldon Johnson naman last season 12.7 points per game ha. Pero this season 13.5 points per game na. At sobrang laki talaga ng tinaas ng field goal percentage niya mga tol ha. Last season kasi 48.2% lang. Ngayon 57.4%. Napakataas Pati yung 3-point percentage niya last season 31.8% lang. Pero this season 42.1%. Ang taas no? Si Harrison Barnes naman 12.3 points per game last season at this season naman 11.6 points per game, bumaba ng konti. Si KG Canaleta naman 9.9 points per game last season pero this season 11.1 points per game na. At napakasolid pa rin sa 3 points ito mga tol, shooter talaga no? 41.8% this season, ang taas. Tapos yung rookie naman nila si Dylan Ababo Harper 10.8 points per game yung ginagawa. At nandiyan din si Creoso Chan 4.7 points per game. Tapos si Longhair naman 4 points per game ang ginagawa. At ito naman yung reason mga tol kung bakit kahit wala si Wembayaman palagi nananalo pa rin talaga yung Spurs no? Eto si Corneto mga tol ang lakas Sa Celtics 6 points per game yung ginagawa niya, 5.3 rebounds at isang butanda. Pero this season sa Spurs mga tol sa 29 na laro 8.4 points per game, 6.7 rebounds, 2.1 assists at 1.4 blocks per game. Ayos no? At napaka-solid na 66.2% sa field goals. Nice! So kung hindi nyo napansin mga tol no, kahit hindi maglaro si Wembayaman, meron pa rin 10 players ang Spurs. Ulitin ko ha, 10 players ang Spurs na although hindi naman talaga superstar level pero napaka-solid naman talaga sa rotation. Tsaka meron kasi silang dalawang pang sentro ngayon no? Si Corneto tsaka si Longhair So kahit yung rotation nila sa sentro, kahit wala si Wembayaman, hindi talaga nasisira Hoy, like mong hayop ka ha, palagi nila papaalala mo na bago mag-like Pindutin mo na yan, mag-like ka na! Ang ginawa pa nga ng Spurs ngayon, di ba? Hindi nila minadali pagbalik ni Wembayaman galing sa injury. Ang ginawa nila, off the bench lang palagi siya naglalaro no? At limited minutes lang binibigay sa kanya Kagaya itong laban sa Lakers na to, hindi na pinaglaro si Lolo Bron dito. Takot kasi malakas kasi yung laban Off the bench na si Wembayaman dito at pinasok siya, 5 minutes na lang ang nalalabas sa first quarter. At lamang pa yung Spurs 11-14 ang score. Yan mga tol, importante detalye talaga yun kasi kung dati yan, di ba malamang tambak kagad ang Spurs yan Kaya yan, pagpasok mo Wembayaman, napasa ka agad sa roll, Jumamper, patay ka dyan. At saka kapag ganyan kasi mga tol, ang mga nakakasabay ngayon, Wembayaman sa loob, sino ba? Kadalasan syempre, yung mga pamalit na ng kalaban, di ba? Kaya yan, double team tuloy kay Wembayaman. Kahit hindi pa napapasaan, double team ka agad Ipinasa tuloy sa corner, open niya, portrait, patay ka dyan. Imbis na si Gary Ayton, yung kabantayan niya, tutuloy. Si Ajax is tuloy yung kabantayan niya no? Sinasak agad niya, binunggo, Rocky Ball daw sabi ni Ref. At kahit na pamalit lang si Wembayaman mga tol, sa first quarter pa lang, naka-5 rebounds kaagad, ang dami kaagad no? Ay siya, naka-backshot, nakatapik na nga for the rebound. At saka yung mga star player ng kalaban mga tol, kadalasan nagpapahinga sa start ng second quarter, diba? Pero si Wembayaman, nasa loob O yan, pinuwersa na nga, papantayan. Nagagets nyo ba yun mga tol Ibig sabihin kasi nun, kahit sa depensa, hindi kailangan pumupok palagi ni Wembayaman kasi nga, nakaupo yung star magarin na kalaban O kagaya, ina mo, ang nasa loob ng Lakers yan, puro second stringers talaga, diba? Except lang Gary Ayton O yan, sinabi na nga sa Tatalino, paos, pansitan. Ayun, ipinasok na ng Lakers sa wakas, Papa Luka, kailangan na ngayon magtrabaho ng Wembayaman sa depensa. Double team kagad siya dito, tinan mo, naipasa naman kagad kay Gary Ayton sa loob, patay ka dyan.
O yan pa, ang ganda ng pasa niya sa corner. Libre-libre yan, Montre. Tungkab yan. Nakakuha ni Papa Luca. Pero si Mbayaman, tinan mo, natapik na nga. Nice. Nakakuha na nga ng Spurs. Ibinigay kay Barnes. Pinuwesa na nga si Gary Ayton. Nice, Barnes. Tinan niyo yung depensa ng Lakers dito, mga tol. Inaasawa talaga palagi ni Gary Ayton si Mbayaman, di ba? Noong pumasok tuloy si Sheldon Johnson, wala siya sa Luis sa loob eh. Patay ka dyan. At nung inilabas na si Mbayaman, last 5 minutes sa second quarter, tabla pa yung score ha. Again, yung value ni Corneto, ayan na naman mga tol. Ay aliyop yan. Dak! Imbis na makalamang ang Lakers kasi nasa loob si Papa Luca, di ba? Tapos nakaupo naman si Mbayaman. Ang nangyari pa tuloy, Spurs pa yung lumabang ng 5 eh. Ang ganda kasi nilaro ni Sheldon Johnson, mga tol no? O pa isa sa isolation, namumwersa, biglang pihit, pabagda, patay ka dyan. At saka nag-play talaga palagi Spurs ngayon, mga tol ha. Parang nasanay na talaga sila na wala si Mbayaman palagi eh. O yan na nga si Sheldon Johnson, nakalusot, tak! Kahit nung third quarter na, mga tol, pamalit lang si Mbayaman eh, no? At hindi siya nakashoot dito ha, 0 itlog mo, kaya buta talaga siya sa third quarter eh. Pero napaka-solid naman ang nilaro ng ibang players ng Spurs. Tapos ang dami pa talagang gumawa eh, no? Kaya dinadala na yung Mbayaman, ay aliyop, nice naman. At napaka-solid din ang depensa nila sa third quarter. 6 na turnovers yung nakuha ng Lakers eh. O yan, agaw na nga o, tapo ng sabaw. Fast break na naman tuloy yung Spurs. Nauuna na nga tuloy si De'Aaron Fox Boy, pinabayaan na lang. Okay pa isa, pick and roll kay Papa Luca. Ayan yung tulong ng depensa Ipinasa ng tapek, tapo ng sabaw. Yung depensa pinapakita ng Spurs dito mga tol. Alam mo talaga pinagplanuhan talaga no? Double din kay Papa Luca. So syempre, malilibre si Gary Ayton, diba? Pero kaagad yung tulong sa loob tapo na naman ng sabaw. Mahirap bantayan niya si Papa Luca mga tol. Pogi kasi no? Pero na naman ang depensa. Sikip talaga tinawagan pa nga ng double dribble si Papa Luca dyan. Ang sipag ng depensa ng Spurs dito no? 4 na steals tsaka 2 butata sila sa third quarter pa lang O ayun naman, rotate kagad natapek, tapo ng sabaw. Kaya nung fourth quarter na mga tol, naka-take over mode na si Mbayaman, di ba? Paano ba naman, hindi pa pagod O yan, pabanda, patay ka dyan. Gusto talaga mga tol, halata talaga. Ang taas pa ng energy ni Mbayaman, di ba? Kaya tinan mo, galing pa nga siya sa labas dyan Bumuelo tuloy, follow up, dak! At saka again mga tol, sa simula ng fourth quarter, mga second stringer na naman ng Lakers ang kasabay niya sa loob O yan na nga, alley-oop, dak! Ayun tuloy, last 2 minutes tinataon ni Gary Ayton. Hindi na makahabol si Gary Ayton, pagod na siya. Si Mbayaman, fresh na fresh pa O yan, tinirahan na nga siya, mabanda, patay na naman. Ayun, 4 points tsaka isa kasi yung ginawa ng Mbayaman sa last 2 minutes ng laro. Panalo na naman ang Spurs. So yung strength talaga ng Spurs this season mga tol, hindi talaga si Mbayaman lang no? Kundi yung lalim talaga ng roster nila ngayon, malalim talaga Marami silang players na solid talaga this season, di ba? Na kaya talaga mag-contribute, lalo na kapag wala si Mbayaman Tulad ng laban nila sa Pacers, sa bench ng Spurs, gumawa si Dylan Babu Harper, 22 points yung ginawa, dami. 16 points naman si Sheldon Johnson, at 10 points naman si Longyear sa bench lahat yan Laban naman sa Knicks, gumawa si KG Canaleta, 36 points yung ginawa, ang galing no? 11 na 3 points yung ginawa niya rito Habang 31 points naman yung ginawa ng Mbayaman, at 26 points naman si De'Aaron Fox Boy. 19 points naman off the bench si Sheldon Johnson. Daming gumawa no? At eto, laban naman sa OKC, nasuki-suki talaga ng Spurs this season no? Tinambakan pa nila ng 2 beses to Partida mga tol 12 points lang ginawa ni Mbayaman doon sa isang laro nila, pero 20 yung tambak nila sa OKC no? At parehong off the bench siya naglaro si Mbayaman. So ayun mga tol tingin ko talaga mga tol lumakas na talaga ang San Antonio Spurs this season. Unang-una kasi, maganda talaga yung ma-acquisition nila no? Lalo si Corneto, solid na solid center talaga to Tapos lumakas na rin yung ibang batang players nila, tulad dito si Castillo Buhangin tsaka si Sheldon Johnson, di ba? Maganda talaga yung nilalaro nila lately At sobrang balance talaga ng scoring nila mga tol 8 players nila, double digits ang average this season. So tingin ko mga tol kapag nagpatuloy talaga to, delikado talaga ang OKC rito sa Spurs na to Kaya nga suki-suki ng Spurs yung OKC, di ba? Maging healthy lang siguro ng Spurs kahit sa playoffs lang, malamang talaga malayo ang marating nila this season. O ano pakimagas, malay kayo mga hater ng OKC.